Isa na namang authentic Filipino dish ang ituturo ko sa inyo. Ito ay ang adobo. Isa sa pinagmamalaking dish ng mga Pilipino ay ang adobo. Kahit dito sa New York City, hindi maaaring mawala ang adobo sa mga tahanan ng mga Pilipino natin dito sa Amerika. So guys, handa na ba kayo para sa ating pagluluto ng adobo? Magandang araw mga kakusinang Pinoy. Andito ako ngayon sa Queens Woodside, New York. Andito ako ngayon sa New York Marts. So, sa Asian store, supermarket, dito tayo mamalik. Hahanapin natin ang mga ingredients para sa ating isang Filipino dish, ang adobo. So, as you can see guys, ito ang inside ng Asian store dito sa Queens, New York. Gusto ko mamalengke dito kasi most of the ingredients ng mga Filipino dishes natin dito ko nakikita kung pumunta ko ng New York. So tulad dito, ito yung mga gulay na kakailanganin natin minsan pag nagluto tayo ng iba pang Filipino dishes. Woo! Para sa ating adobo. So samahan nyo ako, hanapin natin ang sukang masarap na Filipino suka, yung authentic na Filipino vinegar. This is a bonus pack. Kasama na ang suka at kayo. So I think we'll go for this para pareho din yung brand na natin. Guys, nakuha ko na yung pork natin para sa adobo. So, I think kompleto na tayo para sa mga ingredients. Excited na ako. Buying ngayon sa mga supermarket na kumpleto ko pa rin ang mga ingredients ba na ang best friend ko pinakamasarap maggawa at magluto ng adobo. Pero since nasa bakasyon siya ngayon, hawak ko ang susi ng apartment nila. Samahan niyo ko guys, samahan niyo ko magluto at i-rate natin ang kusina at bahay. Magandang araw mga kakusinang Pinoy! Isa na namang masarap na authentic Filipino dish ang lulutuin natin ngayon. As I promised, magluluto tayo ng adobo. Pero bago ang lahat, bibigyan ko muna kayo ng isang trivia tungkol sa atin. Hindi nyo ba alam na ang adobo ay nagsimula sa Spanish word na adobar? Nang ibig sabihin ng adobar ay marinade. Ngayon, dahil handa na ang mga ingredients para sa ating adobo, simulan na natin ito. Igisa na natin ang ating bawang hanggang maging golden brown. Pwede na nating ilagay ang ating toyo, at least 3/4 of a cup. Haluin lang natin hanggang maluto ang ating soy sauce. Woo!
Gagamit tayo ng 1 kilong baboy para sa recipe na ito. At ngayon, maaari na nating ilagay ang ating baboy sa ating ginisang bawang at nalutong toyo. Lagyan natin ito ng 1 teaspoon of whole black peppercorn. At least 1 teaspoon of ground peppercorn. Then put at least 4 pieces ng dahon ng laurel. After 10 minutes, pwede nating haluin ng ating adobo. Maglagay tayo at least 3/4 of a cup of vinegar. Lagyan ulit ito ng cover at intay natin hanggang lumambot ang ating karne. Maaari nating dagdagan ng toyo, paminta o suka, depende o naaayon sa ating panlasa. Charan! Andito na ang My Best Friend's Authentic Filipino Adobo. Tara, kain na tayo! Good morning mga kakusinang Pinoy! Ito ang ating salad for today. Now we can wash our lettuce. Siguraduhin natin na gagamit tayo ng cold water para ma-maintain natin ang crispiness ng ating mga lettuce. Dry and clean paper towel, i-dump natin o punasan natin ang mga dahon para maalis yung mga excess water sa mga ito. And now, after nating madry ang ating mga lettuce, it's time for us to chop them. Kung bakit sinabi ko kanina na we need to use a cold water, dahil kung gagamit tayo ng medyo mainit na tubig para sa ating mga dahon, it might shrivel or malanta ang ating mga dahon. So make sure, again, ang tip kong may bibigay sa inyo, use the cold, clean water. Then, I added some sliced avocado. Dinagdagan ko rin ito ng soft boiled eggs. Charan! Ito yung ating deep roasted sesame dressing. But it's up to you guys kung anong paborito nyong dressing na pwede nyong ilagay sa inyong mga salad. We have Island Thousand dressing, Duchess dressing,
Caesar salad dressing, or you can create your own dressing, guys. Now, as you can see, I added the remaining sliced soft-boiled eggs. Yay! This time, pwede nating ilagay o i-pour ang ating paboritong dressing.